may swerteng petsa at numero. Ito ang paniniwala ng marami sa atin. Kaya nga ba may mga inaalaga ang combination sa wedding, sa loto, pati na sa ibang aspeto ng ating buhay. Pero tama nga bang iasa ang ating kapalaran sa mga numero sa kung ano ang swerte o malas? Milya-milya ang haba ng mga tumataya ng loto. Paano ba naman makasaysayan ang jackpot sa laki? Tonight's Grand Lotto Jackpot prize is 383,405,234 pesos and 40 centavos. Pinakamalaking premyo mula nung nasimula ng loto sa Pilipinas. Pipiliin. Pati nga ang ilang mga senador tumaya. Yung kalahati siguro kung ako'y manalo ay paghatian po natin yan sa iba't ibang charitable institutions. Pag umabot siguro ng mga 100, tumataya na ako dyan. Bawat mananaya may kanya-kanyang diskarte sa pagpili ng kanilang mga lucky number. 4, 7, Birthday lang naman anak ko. Kaya ako yung foundation para sa mga street children. Secret na lang. Pero si Lito, may sikreto raw para matamaan ang jackpot sa susunod na bola. Kumukonsulta siya sa kaibigan niyang numerologist o yung taong binabase ang kapalaran sa mga numero. 2 beses na raw siyang binigyan ng lucky number combination ng kanyang numerologist na nabunot daw noong nag-draw. Sa kasamaang palad, hindi niya natayaan ang mga ito. 35 million. Talaga nang hinaya ko, marami nagsabi sa akin na bakit daw o gano'n nangyari. Hindi ko tinayaan. Kaya sa susunod na lotto draw, muli raw kukonsulta si Lito sa kanyang numerologist. Siguraduhin niya lang na tatayaan niya ang mga numerong yon. Hindi ko na paglalapasin yung aking pagtaya sa loto. At nagkukonsulta pa rin ako kay Sir Tony sa numerologist. Si Adi, isang numerologist. 40 taon nang nagsasagawa ng tinatawag na Kabbalistic Numerology o yung pag-aaral ng kahulugan, sikreto at mga kababalaghang bumabalot sa mga numero. Sa Art of Numbers, maraming matututunan ang isang tao. Doon mismo nakikita yung kanyang nakaraang buhay, yung kasalukuyan. Doon din nakalagay ang, malalaman din doon, ang tinatawag na yung kanyang destiny. Ang Greek philosopher na si Pythagoras ang itinuturing na father of numerology. Bumuo siya ng mga teorya gamit ang mga numero para maipaliwanag daw ang mga bagay sa ating paligid, sa nakaraan man o sa hinaharap. Ito ang kanyang pangalan na kinuha natin. Ito naman ang mga numero na corresponding sa kanyang pangalan. Bawat letra rin daw ng ating pangalan may katapat na numero na basehan ng numerologist para mabasa ang kapalaran daw ng isang tao. Lahat ng vowels. Una munang kinukuha ni Adi ang suma total ng mga patinig at katinig o vowels at consonants sa pangalan ng kanyang kliyente. So, 1 plus 6 equals 7. Ito na yung tinatawag na destiny number. 36. Ang numerong ito ang hahanapan ng kahulugan sa tarot cards. Ito yung talagang power number mo, number 1. The card of the magician. Ibig sabihin, magkakaroon ka pa ng kaalaman na hindi alam ng karaniwang tao. Doon po sa pangalan ko po, natuwa po ako kasi ayun po sa numerical ng pangalan ko, tuloy-tuloy daw yung swerte sa buhay ko. Pero para sa iba, hindi mga numerologist ang nagbibigay daw sa kanila ng swerteng numero. Kay Jojo, hindi niya tunay na pangalan, talas ng mata. Ito lang daw ang gamit niya para makahanap ng swerteng numero na tatayaan niya sa wedding. May
Katapat daw kasing numero ang mga bagay na napapanaginipan niya. Katulad ng ahas na simbolo raw ng numerong 8. Kapag buntis naman daw ang kanyang napanaginipan, 6 ang numero. Madalas ako managinip dyan, nakakapalaginip ako ng mga iba-ibang imahe, iba-ibang, minsan numero mismo, napapalaginipan ko. Then pagka napalaginipan ko, tiyatanda ko may yan. Itiyataya ko kagad. Pati nga sa mga itlog ng gagamba sa kanilang bahay, nakakahanap din daw siya ng swerteng numero. Yan, ito, nakikita ko dito, 7. Madalong 7, 7. At madalas raw, hindi nagmimintis ang kanyang mga pangitain. Effective, oo. Ako talaga naniniwala ako effective dahil ilang beses na rin ako nakapanalo. Ika nga nakasagip pa ng harian, ika nga. Walang duda, bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang mga numero. Sumusugal man tayo o hindi. May kadikit kasi ang mga numero na mga paniniwala o pamahiin. Katulad ng kamalasang dalaraw ng numero 13 na sa tarot cards nangangahulugan ng kamatayan. Marami rin sa atin naniniwalang ang numerong 666 o 666 numero ng demonyo. 6 plus 6 equals 18. 1 plus 8 equals 9. Ang 9 kasi, ito, malas daw, ano? Kaya tinatawag ng malas daw kasi yun ang pinakahuling numero. Ang meaning ng 9 kasi, extreme, too much, sagad, pinakadulo na ng lahat. Kung may mga malas na numero, meron ding swerte. Katulad na lang ng kakalipas pa lang na 10-10-10 o October 10, 2010. Kung kailan marami ang nagpakasal. Ang 10 plus 10 plus 10 ay 30. Ngayon, 3 plus 0 equals 3. Ang 3 is, ito yung tinatawag na kasaganaan. Sa tarot cards, ang Empress ay simbolo raw ng kaginhawaan at kasaganaan. Ito po yung Certificate of Candidacy para sa pagkandidato ng punong barangay. Pati sa larangan ng politika, swerte rin daw ang 10-10-10. Kaya sa araw na yon nag-file ng kandidatura sa pagka-barangay chairman si Christine. At tila umayon nga kay Christine ang kapalaran dahil mahigit 300 boto ang lamang niya sa kanyang kalaban noong eleksyon. Siya na ngayon ang barangay chairman. Siguro plus factor na lang yung number na lucky siya. Pero siguro nasa tao talaga yung pagtatrabaho para maging swerte yung tao, maging lucky sa buhay. Pero may babala ang simbahang Katoliko patungkol sa numerology at ganitong uri ng paniniwala. If we engage in numerology, hindi na natin gagamitin yung ating sariling power to know, power to decide. Ipapaubaya na lamang natin yung ating very, very important decision to this occult system. Ang numerology, ito ay gabay lamang. Pero nasa sa tao kung susundin niya ito o hindi. Maraming paraan para malaman ang ating kapalaran. Baraha, panaginip, numero. Totoo man o hindi ang mga simbolong nagbabadya ng ating hinaharap. Sa huli, nasa kamay pa rin natin ang kapangyarihang maniobrahin ang ating buhay. Para maka-jackpot sa buhay, wag lang sa kapalaran umasa. Ang swerte dumarating lang basta't tayo'y magsipag at magsikap.
Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita ngayon, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account at ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso, puso mo, Jessica So.